Hagyod ay masdamta ko amin. Mayat dyan masyam tayo namin, narito na ang PIA News Cordillera. Nagkaisa ang Presidential Communications Office at siyam na pangunahing pahayagan ng bansa na labanan ng maling impormasyon at disinformation sa digital at social media platforms at maprotektahan ang publiko laban sa masamang epekto nito. Lumagda sila ng kasunduan para palakasin ang kooperasyon at yakin ang kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng transparency, media literacy, fact-based reporting at responsableng pagbabahagi ng impormasyon. Si Jonalyn Ponciano para sa balita. Lumagda ng kasunduan ang Presidential Communications Office at siyam na pahayagan para palakasin ang kooperasyon laban sa mga banta ng maling impormasyon. Ang kasunduan ay bahagi ng organisasyong aksyon na tinaguriang Oplan kontra fake news. Layunin nito na pigilan ang pagdami ng pekeng balita at nilalaman na maaring magdulot ng panganib sa kaayusan ng lipunan, magpahina sa kalayaan sa pamamahayag at makasira sa demokratikong proseso. Formal na nilagdaan ni PCO Secretary Gomez ang kasunduan kasama ang mga pangunahing broadsheets na Business Mirror, Business World, Daily Tribune, Malaya Business Insight, Manila Bulletin, Manila Standard, Philippine Daily Enquirer, The Manila Times, at The Philippine Star. Nagkasundo ang mga partido na panatilihin ang tumpak, beripikado at responsableng pamamahayag, habang iginagalang ang kalayaan ng pamamahayag at editorial independence. Binibigyang diin ng MOU na ang kalayaan sa pamamahayag at pagpapahayag na nakasaad sa 1987 Philippine Constitution ay nananatiling pundasyon ng demokratikong pamamahala. But truth has always been like daylight, and just as a magnifying glass focuses sunlight to reveal what is hidden, our collaboration today concentrates the light of verified information, sharpening clarity and exposing falsehoods. In shining that light, we dispel the shadows where fake news attempts to hide. Bilang bahagi ng inisyatiba, nagtatag ang PCO ng Anti-Fake News Desk, isang mekanismo kung saan maaaring i-report ng kanilang partners at publiko ang kahinahinala o nakaliligaw na nilalaman. Ang mga ulat ay agad na susuriin at iaakyat sa kaukulang ahensya gaya ng DICT at DOJ para sa nararapat na aksyon. Bukod sa monitoring, aktibong tutugisin ng PCO ang mga sadyang nagpapakalat ng pekeng balita at disinformation sa social media. Makikipagtulungan din ang tanggapan sa mga digital platforms gaya ng Meta at Google upang labanan ang coordinated disinformation campaigns at itaguyod ang accountability sa digital space. Jonalyn Ponciano para sa PIA News Cordillera. Pinalalakas ang kampanya laban sa child labor sa Cordillera. Isang libro na nagsusulong sa kaalaman ng mga bata, ipinasakamay sa Department of Education. Magbabalita si Cyril Gay Miranda ng DepEd Cordillera. Patuloy na sinusulong ng Department of Education Cordillera katuwang ang kanilang mga partners at stakeholders ang kapakanan ng mga mag-aaral. Nitong Lunes, ipinasakamay ng World Vision Development Foundation Incorporated sa DepEd Cordillera ang 1,000 mga aklat na pinamagatang paglalakbay sa bundok. Layunin ng librong ito na isulong ang kaalaman ng mga mag-aaral sa good values at environment at upang hikayatin ang mga profiled child laborers na bumalik sa eskwelahan. So last January 2025, they had a mo sign with development for the Clear Heart Project. So ang partnership po na ito is since meron tayong mga bata na mga child laborers na hindi po pasok sa school or kung papasok man sila pero kailangan ng support. So we had this partnership para nga magbigay tayo ng more access sa mga batang mag-engage in HIV. Pinuri naman ni DepEd Cordillera Regional Director Estela P. Leon Carino ang nasabing aklat. Nagpapasalamat din ito sa World Vision sa suporta nito sa ahensya. Ganda kasi nung small book, colored, no? At saka maganda yung quality. So hopefully babasahin ng mga learners ito kasi aside from the literacy,
na matututunan nilang magbasa. Then nakita ko kasi yung story, no? So it also involves about values, no? Education, no? So hopefully, no, the way they talk to each other ay will also be improved. Siyempre, nagpapasalamat tayo na yung partnership natin ay mayroong nangyari, no? Kagaya nga na itong small books. Akala ko kasi noon, no, sa training lang sila, kasi mahal ang mga ganyang klase ng libro, no? At salamat naman at meron tayong ganong libro, and we also thank yung teacher na mag-asawa na gumawa ng libro. Ang aklat ay isinulat ni Jomelyn Kidmas at iginuhit naman ng kanyang asawa na si Rick John Kidmas. Sila ay parehong guro na naging bahagi ng proyekto ng World Vision at DepEd. Ibibigay ang nasabing mga aklat sa mga grade 3 students sa probinsya ng Ifugao, Benguet at Mountain Province. Mula rito sa La Trinidad, Benguet, Cyril Gay Miranda ng DepEd CAR, Weaver of Hope. Prioridad ng pamahalaan ngayong taon ang mga basic education facilities. Rehabilitasyon ng mga paaralan sa Baguio City, tututukan ng pamahalaang lokal. May report si Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, nabigyan ng Department of Education ng malaking pondo na aabot sa mahigit 1 trilyon para sa kasalukuyang taon. Sa naturang budget ng ahensya, pangunahing prioridad ang basic education facilities, gaya ng pagtatatag ng humigit kumulang 20,000 classrooms at para sa pagsasaayos ng mahigit 1,000 heritage classroom buildings. For the very first time, DepEd has been granted a historic allocation of 1.015 trillion. Dun sa 84.7 billion, 65 billion would be allotted for new classroom buildings. Ayon pa sa ahensya, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na lamang DPWH ang magkakaroon ng superbisyon sa konstruksyon ng mga classroom, kundi pwede nang magtulungan ang ahensya, LGU at civil service organizations para makapagtatag ng dekalidad na paaralan. Sa Baguio City, aabot sa 15 ang naipropose na paaralang ipapatayo at mga kinakailangang maisaayos na classroom. Ito ang isang tututukan ng LGU ngayong taon. Dito sa ating syudad ng Baguio, known as Center of Education, ay mayroon pa rin pong mga schools na talagang kailangan nating i-renovate ang mga classrooms. Naniniwala ang LGU na magkakaroon ng malaking pagbabago ang edukasyon at learning abilities ng mga bata kung magkakaroon sila ng dekalidad na paaralan. Unang-una, sabi nga nila, dapat mayroon tayong encouraging learning environment. Ay kung papasok po ang ating mga estudyante at unsafe sila, unsound, uncomfortable, it will really impact ang kalidad ng edukasyon at yung concentration or focus nila para mag-aral. Christine Bornolia sa baway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Bilang bahagi ng patuloy na pagtulong ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya, patuloy na inilalapit ng OWA Cordillera ang ilang tulong sa mga ito sa ilalim ng Alagang OWA. Serbisyong may puso si PIA BSU intern Nicole Tulaban para sa report. Binigyan ng food packs ang mga overseas Filipino workers o OFWs bilang bahagi ng programang Alagang OWA, Serbisyong May Puso na inilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration o ng OWA. Layunin nitong magbigay ng agarang tulong at suporta sa mga OFW na residente ng La Trinidad, Benguet. Mahigit 1,400 na mga benepisyaryo ang nakatanggap ng tigli 5 kilo ng bigas, assorted canned goods at noodles mula sa OWA. Mayroon ding libreng gamot at bitamina para sa mga matatanda at mga bata. Ang layunin or basic na or importance ng ating Alagang OWA is ma-reach out natin yung ating mga OFWs or their families. Depende yan kung sila ay distressed or hindi. So either active or inactive na OFW members ng ating ahensya or OFW OWA member. So sila ay binibigyan natin ng agarang relief. So actually, itong tinatawag nating Alagang OWA, hindi lang siya calamity related. So for example, meron tayong mga
OFW families na naka-experience ng other distressful situations, maaring bibigyan natin sila ng relief assistance. Like for example, ito ang pinapamigay natin na bigas and food pack. Bukod sa Alagang OWA, marami pang programang maaaring ma-avail ng mga OFW tulad ng livelihood assistance, scholarship programs, medical at repatriation assistance. All they have to do is either i-check nila sa ating website, which is ang www.owa.gov.ph, o kaya naman ay bumisita sa ating pinakamalapit na opisina. So ang opisina po natin dito sa Cordillera, dito sa Baguio in particular, covered na rin po natin ang Benguet Province, ay syempre, dyan po tayo sa Bukaucan Road, 2nd floor, Gasdan Centrum Building. Umaasa naman ang mga benepisyaryo na magpapatuloy pa ang ganitong programa. Bagas, kadakamitaan kanyang mga trabaho as o PWD, bakit nga tulong na kita, basig na agas, bakit tayo nga, i-request me na agtultuloy pa ito at least makatulong kada kami. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga food packs at mga gamot, nabigyan ng dagdag na suporta at ginhawa ang mga OFW at kanilang mga pamilya, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangangailangan sa araw-araw. Isang malaking tulong ito upang maibsan ang kanilang gastusin at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Ito si PIA BSU Intern Nicole Tulaban para sa PIA News Cordillera. Sa kauna-unahang pagkakataon ay iniakyat sa Baguio City ang International Farm Tourism Conference. Daan-daang tourism stakeholders mula sa iba't ibang panig ng bansa nakibahagi. Karagdagang detalye mula kay PIA SLU Intern Renalyn Tahon. Pagpapalakas ng turismo at agrikultura. Yan ang layunin ng 9th International Farm Tourism Conference sa Baguio City. Sa pangunguna ng International School of Sustainable Tourism, pamahalang panglungsod at ang Department of Tourism. Humigit kumulang 500 participants mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang dumalo sa conference na ito, na nagbibigay daan sa pagpalago ng sustainable agritourism at para na rin sa pagkakataon ng knowledge sharing sa farm tourism. Tampok din sa conference na ito ang iba't ibang produkto mula sa iba't ibang lugar na pawang sumusuporta sa mga local farmers at entrepreneurs. Support local po kami. So, ibig sabihin, pag support lokal, kailangan po natin tulungan ng mga farmers natin. So hindi po tayo kumukuha sa ibang lugar na hindi naman lokal. Pero meron po kaming ini-import po yung products na hindi natin makikita sa Pilipinas, na gusto natin matikman din ng mga Pilipino. Ang layunin ng conference na ito ay hindi lamang maipakita ang mga produkto, kundi mapalawak din ang pag-unawa sa kultura ng rehiyon. Nakakatulong po sila para mas maintindihan po yung importance po ng ating mga crafts, ng ating culture, ng history po natin, at saka our cultural identity po. And then also na mas malalim po yung understanding sa market po, mga ganyan. And mas na-share po natin, mas natututo tayo kung paano natin i-share aside from sa ating community, but then sa outside our community, yun po. Ito lamang ay isa sa mga paraan ng pagpapalaganap ng kultura para sa agritourism. Umaasa ang DOT na maraming matututunan ang magsasaka at tourism stakeholders sa naturang conference, lalo na sa pagpapalago ng farm tourism. Alinsunod din ito sa Farm Tourism Strategic Action Plan for 2026 to 2031. PIA SLU Intern Renalyn Tahon para sa PIA News Cordillera. Patuloy na isinusulong at kinikilala ng pamahalaan ang kakayahan ng mga may kapansanan. Mga visually impaired nagtagisan sa isang chess tournament sa Baguio City. Magbabalita si PIA SLU Intern Melvin Palutoy. Sa pagbubukas ng Session Road in Bloom, hindi lamang mga pagkain, kultura at sining ang namumukadkad. Iba't ibang aktibidad din ang sumisibol gaya na lang ng isang chess tournament para sa mga people with visual disability dito sa Upper Session Road.
Ang layunin ng paligsahan na ito ay hindi lamang upang magbigay plataporma, ngunit magbigay daan at bigyang pagkakataon ang mga taong may kapansanan na ipakita ang kanilang kakayahan at maging simula upang magkaroon pa ng mga inisyatibo at aktibidad na may kinalaman sa kanila. Ang layunin nito ay itaas natin ang antas ng buhay ng pagkakilala at pakikilahok at pakikialam at pakikiisa ng ating lungsod ng Baguio sa buhay ng taong may kapansanan sa lahat ng ginagawa ng ating lungsod. Kaya po nararapat lamang sa panahon ng isa sa mga pinakamalaking okasyon ng ating lungsod, dapat ang sektor ng may kapansanan ay makiisa, makilahok at makialam. Ang chess tournament na ito ay simula pa lang upang ipakita na buhay ang pagpapahalaga sa mga persons with disabilities. Isa rin itong paraan upang isulong ang pagkakapantay-pantay ng sinuman sa lungsod ng Baguio. Sa chess tournament natin, na pinakita lang natin na sa pamamagitan ng ganitong tayan, ang mga sektor ng taong may kapansanan ay nabubuhay at sana walang maiwan na taong may kapansanan sa lungsod ng Baguio. Sa patuloy na pakikipagsapalaran ng mga people with visual disability araw-araw, nagkaroon sila ng pagkakataon upang ipakita kung ano pa ang kaya nilang gawin sa publiko. Sa pamamagitan ng chess tournament na ito, nagkaroon sila ng boses na ang chess ay hindi lamang limitado sa kung sino man. We are grateful and we are happy. I'm happy that at last will be exposed to the public so that the people will know that we can also play the chess and also we can play with other sector like the children or anybody would like to play with us. Dagdag pa ni Mang Rolando, ang aktibidad na ito ay isang magandang inisyatibo upang makita ng publiko na hindi hadlang ang kapansanan na gawin ang ninanais ng puso. May mensahe din ito para sa kapwa niya person with visual disability na gustong subukan ang larangan ng chess. Wag silang matakot, wag silang mahiya. They will approach us if they really are interested, and we will happily teach them how to play the chess so that will become many in our organization. Ang paligsahan na ito ay isang paraan sa pagsulong ng pagkilala sa mga talento, abilidad at kakayahan ng isang person with disability na makilahok sa larangan ng chess. Dahil ang kapansanan ay hindi isang checkmate upang magpakitang gilas at magpamalas ng galing. PIA SLU Intern Melvin Paloten para sa PIA News, Cordillera. Magandang balita! Libreng eye check-up at eyeglasses ang handog sa mga batang edad 0 to 15 sa Baguio City sa ilalim ng Yakap Optometric Services. Layunin nito na magkaroon ng accessible eye care sa lungsod, lalo na sa mga bata. Si PIA BSU Intern Athena Akangan para sa detalye. Pumirma ng Memorandum of Agreement ang Revision Optical Clinic, Baguio LGU at ang City Health Services Office ng Baguio. Ang nasabing aktibidad ay naglalalang bigyan ng libreng check-up at libreng eyeglasses ang mga batang 0 to 15 taong gulang. Ang Revision Optical Clinic ang kaisa-isang optical clinic sa lungsod na accredited bilang PhilHealth Yakap provider. Mas magiging accessible, yun yung pinaka-aim. Mas magiging accessible especially sa mga bata. No? Kasi sila yung mas at risk. No? Mataas kasi yung prevalence of myopia or nearsightedness na are found in children. No? Kaya yun yung pinaka-priority natin. Mabigyan ng easy access for eye exam yung mga bata. Ayon naman kay Carl Pagada, Eye Health Program Manager ng City Health Services Office, ang programa ay may sinusunod na proseso.
Hinihikayat din ang mga magulang na ipa-check up ang mga mata ng kanilang mga anak sa lalong madaling panahon. For our first MOA, as mentioned, is for 0 to 15 years old children. How could they avail? They could just go to the nearest district health center. So pupunta muna sila sa district health centers nila, and our healthcare providers will give basic screening muna, vision screening, and should there be a need, kung may nakitaan man silang malabo ang mata ng bata, they will refer the child to Revision Optical Clinic. Para naman sa mga kabataan at mga magulang, we always tell our parents, no, sa mga patients na parents na huwag na nilang hintayin na mag-complain yung anak nila before nila dalhin sa clinic. So as early, and the earliest possible, maganda mapa-check up na nila yung anak nila before their kids even complain of any blurring of vision or eye strain. Let's always check on our children. Kung malabo man ang mata nila, itanong po natin kung malabo man ang mata nila, because this might hinder your children from learning. bukod dito, libreng eye health services din ang hatid ng Special Eye Health Clinic sa Baguio CHSO. Upang maka-avail ng serbisyo, magpalista muna sa anumang health centers sa lungsod para makakuha ng referral at nabigyan ng schedule para sa eye screen test and consultation. Ang libre at accessible eye services sa mga bata ay alinsunod sa Eye Health Ordinance ng lungsod. Sa tulong ng programa ay napapadali at nabibigyan ng sapat na tulong ang mga kabataang maging malinaw ulit ang kanilang paningin. Ito'y libre at bukas sa publiko para sa mga kabataang nangangailangan ng tulong at kulang sa pinansyal. Muli, PIA-BSU intern at inaakangan para sa PIA News Cordillera. Pinalalakas ng Bureau of Fire Protection ang kamalayan at kaalaman ng mga bata sa pag-iwas sa sunog. Fire Square Roadshow isinagawa. Magbabalita si PIA-BSU intern Kyle Dagiwan. Sa pagdiriwang ng Fire Prevention Month ngayong buwan ng Marso, matagumpay na isinagawa ang Fire Square Roadshow ng BFP sa SM Baguio City. Layunin nitong magbigay aral sa komunidad upang maging handa at alerto sa mga posibleng panganib at trahedya at upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. This is a program of BFP National Headquarters na kung saan simultaneous lahat ng region ay magkakonduct ng Fire Square Roadshow na gaganapin sa ating partner mall, which is the SM. Daan-daang estudyante ang mga nakibahagi sa programa ng BFP na bakas sa kanilang mga mukha ang saya at makabuluhang aral at karanasan tungkol sa pag-iingat sa sunog at kaligtasan. Kabilang sa mga aktibidad na isinagawa ay ang mga rescue and rope rappelling, first aid, firefighting techniques and equipments, basic fire drills, CPR trainings, at face painting para sa mga bata. Ayon sa mga guro, malaking benepisyo ang mga natutunan nila sa programa ng BFP upang masagawa ng mga hakbang patungo sa kaligtasan ng paaralan, pati na rin sa kanilang mga estudyante. With these trainings, number one is ma-reduce yung panic ng mga bata. So, alam nila kung paano pakalmahin yung sarili nila and mas magkakaroon sila ng what we call this, mas mabilis silang kumilos and malilesen yung pagpapanik ng mga bata po. Nagbibigay naman ng positibong komento ang ilang partisipante sa ginanap na Fire Roadshow. So that like everybody, kids, old people, they can learn something about safety drills, and everybody can learn new things, discover new things. Pinapaalahanan ang lahat na bigyang importansya ang kaligtasan dahil ang kaligtasan ay nagsisimula sa sariling pag-iingat. Ang Bureau of Fire Protection ay nag-iiwan ng mensaheng
Muli, ako si PIA BSU intern Kyle Dagyuan para sa PIA News Cordillera. Upang mahasa pa ang kaalaman at kakayahan ng mga kasapi ng Emergency Operations Center ng Mountain Province, isinagawa ang isang training course para sa kanila. Karagdagang detalye mula kay Valerie Jane Taguba. Pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng Mountain Province ang kaalaman ng iba't ibang mga ahensya at sektor sa pamamahala ng Emergency Operations Center. Ito ay sa isinagawang Emergency Operations Center Training Course sa Bontoc na pinangunahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Inaasahan na sa kasanayan ay magkakaroon ng mas malawak na pag-unawa ang mga kalahok sa epektibong operasyon at pamamahala ng isang Emergency Operations Center. Expectation for the participants, expect them that after this training, they will now be able to acquire the knowledge, the proper knowledge, skills, and attitude so that if they go back to their own agencies or offices, they can include the knowledge, skills, and attitude which they have learned from this training, especially in managing their own Emergency Operations Center. Mahalaga naman ang nasabing aktibidad para sa mga kalahok. We need to establish our emergency operations centers because of the effect of weather change in our communities, and we should know hindi na biro. We should know what to do in the future. Hindi na biro-biro yon, di ba? And for our future to be safe, we should learn new things and adjust and accept them. Kabilang sa training ang mga paksa sa EOC operations, EOC organization, staffing at iba pa. Isinagawa ang training nitong Marso 3 hanggang 5. Mula rito sa Bontoc Mountain Province, Valerie Jane Taguba para sa PIA News Cordillera. Sisimulan na ang pagpapatayo ng multi-million Kalinga Cultural Center and Museum at Theater sa Tabuk City. Kamakailan ay sinagawa ang groundbreaking para rito. Si Iril Siknao para sa balita. Formal nang binasbasan noong February 27, 2026 ang pagsisimula ng konstruksyon ng dalawang proyekto para sa pagpreserba at pagtataguyod ng cultural heritage ng Kalinga, ang pagtatayo ng Kalinga Cultural Center and Museum at konstruksyon ng isang theater sa Provincial Capitol Grounds. Ang pagtatatag ng Kalinga Cultural Center and Museum ay isinabatas noong 2022 sa bisa ng Republic Act No. 11770. Layon nitong pangalagaan at itaguyod ang sining, traditional music, history, language, archaeological artifacts, mga tradisyon at iba pang heritage materials ng Kalinga. Magsisilbi din itong sentro para sa cultural education at appreciation at paraan upang masiguro ang kultura at tradisyon ng probinsya ay maipapasa sa mga susunod na henerasyon. Ang pagtatayo ng pasilidad ay pinondohan ng mahigit 98.3 million pesos. It will be a classroom where our children can learn the crafts of their ancestors, a sanctuary where our elders can pass down the traditions that make us uniquely Ikalinga. This project is more than concrete, steel, and architectural design. It is a symbol of who we are. It is a declaration that the people of Kalinga honor their past, celebrate their present, and prepare confidently for their future. Hindi lang museum ang aabangan dahil kasabay ring sinimulan ang Phase 1 ng construction ng isang theater na may pondong mahigit 73 million pesos. Kaya nitong maglaman ng 500 katao para sa mga pagtitipon at pangkulturang pagtatanghal. Target na matapos ang mga nasabing proyekto sa Agosto 2027 sa ilalim ng pangangasiwa ng Department of Public Works and Highways, Lower Kalinga District Engineering Office. We commit to proper supervision, quality control, and transparency in the use of public funds. Iril Siknao mula sa PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera. Bilang pagpapalakas sa industriya ng kawayan sa Abra, isinagawa ang isang training para sa mga bamboo craft producers. Magbabalita si PIA Abra intern Gerald Pierre Elvienia.
Nagsagawa ng training sa mixed media for handicraft at basic finishing techniques ang Department of Science and Technology Forest Products Research and Development Institute, kung saan dinaluan ng mga manghahabi mula sa La Paz, Abra, micro, small and medium enterprises mula sa Manabo, La Paz at Bukay, at mga mag-aaral ng Bachelor of Science in Forestry mula sa University of Abra, Lagangilang Main Campus. Ang layunin po namin sa ginaganap namin na training this week ay ma-capacitate po natin ang ating mga kababayan kung paano po yung tamang paggamit ng bamboo, paano siya pinaprocess, ano yung mga dapat natin kino-consider para tayo ay makagawa ng mga competitive na products na pwedeng ipanlaban sa mga produkto na nakikita natin sa market ngayon kahit na galing siya sa mga foreign na countries. Nasyat ma'am ta ado pa iti mga sursurok nga nasyat nga technique tapos finishing and design. Ada business ko nga bamboo. Inrogik dito nga business 2014. Introduce na kami ti DTI. Habang bumaybayag, agta-trade fair kami DTI ka, National Trade Fair. Sak ngamin man, agpat-training akmat lang ti Tonggal Munisipyo. Isong timaadal ko to, ipaadal ko tomat lang ti sa baling munisipyo. Ang training ay binubuo ng mga lecture, demonstration, at hands-on para sa mixed media handicraft. Ako si Gerald Pierre Lagicao Elvenia, PIA UNP intern para sa PIA News Cordillera. Nagbukas na ang selebrasyon ng Strawberry Festival ng La Trinidad, Benguet. Iba't ibang produkto mula sa strawberry, tampok sa Strawberry Lane. Silipin ang fair sa report ni PIASLU intern John Eric Cortez. Iba't ibang lokal na mga produkto ang tampok sa La Trinidad Strawberry Lane Agri-Trade Fair dito sa La Trinidad Municipal Grounds na bahagi ng Strawberry Festival. Iba't ibang uri ng mga negosyo at pagkain na may halong strawberry na maaaring swak at bago sa inyong panlasa. Sa pagsisimula ng Strawberry Festival, bumida ang mga lokal na pagkain at produkto. Pangunahin dyan ang mga produktong may kasamang strawberry tulad ng mga inumin, mga pastries at iba pa. Hindi lang pagkain at inumin, kundi pati na rin mga iba't ibang indigenous na produkto ang tampok dito. We have the new one kasi actually if you can see the decoration, no, we are also promoting itong pagiging indigenous natin. And at the same time, it's really 70% talagang we have the guidelines sa lahat ng mga exhibitors po natin na dapat talaga 70% we need to promote itong mga strawberry products po natin. And 30% we allowed naman itong mga local product pa rin natin. So ang kagandahan nito talagang it's all product ng La Trinidad po ang makikita natin dito. Layo nitong ipakilala at isulong ang ipinagmamalaking strawberry ng bayan na maaaring isama sa iba't ibang produkto. And we aim also to help itong ang mga local entrepreneurs natin for us to support more the program of our micro, small, medium enterprise here in La Trinidad. It's so nice that we have this Strawberry Lane that we support. Actually, we have 35 stalls na exhibitors for us to promote our local product of strawberries. Dahil ang La Trinidad ay kilala bilang Strawberry Capital of the Philippines, ito ang nagsisilbing paraan ng mga lokal na negosyante upang makagawa ng bagong produkto. Yung Strawberry Lane helps really well sa mga businesses, no? Especially yung mga small to medium enterprises because first of all, it promotes yung main local product of La Trinidad, which is the strawberries. So in turn, of course, we are abundant with the strawberries. So yung mga small to medium enterprises, meron silang raw materials ready to create products na, you know, strawberry flavored or strawberry centered. We're very happy na merong Strawberry Lane because it showcases yung mga products na can be made out of our local strawberries. And this can actually be, you know, one of the things that La Trinidad can be proud of, not just here in our locality, pero sa mga neighboring provinces natin. Napakalaking suporta naman ito para sa mga maliliit na negosyante ng lokalidad dahil mas lumalawak ang sakop nila sa merkado. Mga support lang kung may mga events na ganito, tinatawagan ka. Nakakatulong siya kasi instead na nandun ka lang sa stall mo, dun sa parang main na kwan, malabas ka tapos may promote mo yung mga products mo din. Siyempre, pag kami mga negosyante, more on bibili. Yun. More na makabenta rin kami. Ikinagalak naman ng mga lokal at turista ang ganitong klase ng pagpapamalas ng pagkamalikhain.
So far for me, it's a good experience because it's our chance to see po yung mga local produce ng farmers dito sa La Trinidad, especially yung iconic strawberries natin. So it's good na may mga ganitong events para magkaroon din ng platform yung ating mga farmer. Not just to showcase yung fresh produce, but at the same time mga innovative products out of strawberries and other produce po. Support local, ika nga nila. Hinihikayat ang publiko na tangkilikin at suportahan ang mga lokal na produkto at sumubok ng panibagong panlasang pasok sa inyong cravings. Ang Strawberry Lane ay bukas hanggang March 31 ngayong taon. Mula rito sa La Trinidad Municipal Grounds, ako si PIA SLU intern John Eric Cortez para sa PIA News Cordillera. Ang pagbabatok ay isa sa mga tradisyon na kilala sa Cordillera, lalo na sa lalawigan ng Kalinga. Isa sa mga kabataang katutubo, patuloy na isinasabuhay ang nasabing kultura. Ma-report si PIA DIMSU intern Gian Aguda. Patuloy na kinikilala at kinahahalagahan ang sining ng pambabatok, isang tradisyonal na paraan ng pagtatatu. Bahagi ito sa mayamang kultura ng mga katutubo at itinuturing ng mahalagang pamana sa Cordillera. Si Amin Atchaur at ang kanyang mga kasamang mambabatok ay galing sa Butbut tribe sa bayan ng Buskalan, Kalinga, kung saan dito rin nakatira ang tanyag na mambabatok na si Apo Wang-un. Dinadala ni Amin at ang kanyang mga kasamahan ang kultura ng pagbabatok sa iba't ibang lugar. Ayon kay Amin, ang pinakasikat na disenyong ipinapabatok sa kanila ay ang Traveler, na sinasabing may kapangyarihang protektahan ang mayroon man ito, isang must-have kung ikay maglalakbay. Bilang bagong henerasyon ng mambabatok, nais nitong paramihin ang mga nakakaalam at nakakaintindi sa kanilang kultura. Bukod sa simpleng pagkakaintindi bilang pamamaraan ng pagtatu, pangarap niyang mas makilala ito bilang parte ng kanilang kultura. Since kailangan nating tanggalin yung stereotype about sa tradition ng, sa tattooing kasi syempre, alam naman natin na meron pa rin stereotype about sa tattooing na yung tattoo ay masama, yung tattoo ay like it's from kulungan, marami pang iba. Pero dapat maging intindihin natin kung ano yung kultura na meron, lalo na especially sa traditional tattoo kasi history yan eh. Itinuturing niya ang pagbabatok bilang pagkatao ng mga taga-Cordillera na dapat respetuhin at bigyang halaga bilang bahagi ng kanilang kultura at pagkakakilanlan. Ang pagbabatok kasi it's a form of identity. Ito yung identity natin na we have to be proud of. And we have to speak about it, we have to tell a story about it, na hindi lang sa fellow natin na, kunyari, mga IP people, pero like, we have to share it to the other people na hindi nakakaintindi sa atin. Kasi ano yung buhay natin yan eh. Kunyari, let's say, ang kultura natin ay connected yung tattooing kasi araw-araw natin yung ginagawa, yung involvement ng mga kaugalian natin, nandun din naman sa pambabatok. So yes, we have to make the people understand kung bakit siya naging identity or kung bakit siya naging kultura. Na hindi lang natin ito ginagawa for the sake of eyes only na, ay maganda to for the sake of beautification, yeah. But it's to uplift our identity as an Igorot people, as an IP people din at the same time. Nananatiling buhay pa rin ang tradisyon ng pagbatok sa rehiyon ng Cordillera. Ito ay patunay na kahit sa makabagong panahon, patuloy pa rin kinahahalagahan ng mga komunidad ang kanilang kultura at pagkakakilanlan. Ito si PIA DIMSU intern Gian Benedict Aguda para sa PIA News Cordillera. Nananatiling buhay ang binadang sa Tadjan Mountain Province. Patunay na riyan ang pagsasagawa pa rin ng tradisyon na sukyab at yasyas. Alamin ito sa report ni Aleli Garlejo ng LGU Tadjan. Nakakita na ba kayo ng binangi? Ito ang tawag sa tradisyonal na bahay dito sa Tadjan Mountain Province. At sa tuwing nasisira ang bubong nito, nagsasagawa ang komunidad ng kakaibang aktibidad. Ano kaya ito? Gawa sa kahoy ang mga pundasyon at iba pang bahagi ng binangi, habang ang bubon naman nito ay gawa sa kugon. Sa tuwing nasisira ang bubong ng binangi dahil sa bagyo o anumang dahilan, nagsasagawa ang mga tao ng yasyas o sukyab. Ginagawa ang yasyas kapag ang bubong ng binangi ay kinakailangang mapalitan ng buo, samantalang ang sukyab naman ay kapag iilang bahagi lamang ang kailangang mapalitan.
o kasing gabin binangi ng bari. So at hatikan ni pagaw bay kapilitan wada mensapu si bay na binangi. Siya dia ay maibugawan ni sapon di binangi mumala da umili as in ay umilian mang sapus dia siya nurugurgyanan di kuana galatis. Anay di sapon di binangi kasin binangya tolinan babae. Siya nan repair di binangi no aday nayahiyasan si sapon di binangi kapilitan masosyaban. Ang sosyabay di talaga kegamang mang pulatsan di dami di binangi. Basta di nga isublinan dati ay aramin na. Kasaranan sokyab di siyang kanan lay sokyab. Andi pay ingkanta ko doan di yas-yas di. Ya interaminti ay totally yas-yas. Hindi lamang isang tradisyon ang sukyab at yasyas. Nagpapakita ito ng malakas na pagtutulungan ng komunidad lalo na sa panahon ng pangangailangan. No ilan ta ko obis na sukyab. Siya na kailaan sa na usang ay bumalaan matang na ay community. Uno sa umili is na sa komunidad ay no itempon di sukyab at usan di bumala ay magapuis nan baidas nan tunggal botong di sa ibaay ay wada nan representative na ay umay man itud si free labor man umay maki-oblige di ay makibadang ay sari makmakuani an binadang weno sang ay word na san makmakuani ay bayanihan. Umaasa naman sina Butilas at Bison na magpapatuloy pa ang magagandang tradisyon ng munisipyo. Plano rin ng lokal na pamahalaan na magpasa ng ordinansa na nakatuon sa pagpreserba ng mga tradisyon at heritage ng munisipyo. Mula dito sa Tadjan Mountain Province, Aleli Garlejo, Agyod ay Tadjan. Ipinagdiriwang ng Tadjan Mountain Province ang kanilang festival na Ayuwang Dilambak o Tadjan. Mga katutubong pagkain, tampok sa selebrasyon. Nagbabalik si Aleli Garlejo ng LGU Tadjan. Bida ang tradisyonal at indigenous na pagkain sa selebrasyon ng 2026 Ayuwang Dilambak at Tadjan ngayong Linggo. Tampok ang iba't ibang mga lokal na pagkain mula sa 19 na barangay ng Tadjan sa isinagawang indigenous dishes partaking nitong Huwebes. Sa aktibidad na ito ay natikman ng publiko ang mga pagkaing lokal kagaya ng pinikpikan, lusdag, pako, siniktiman at marami pang iba. The indigenous dish like the kamote, the gabi, kapatupat, saig, buko, and the use of sigtim and aw-aw instead of bitchin. And also our native chicken, native pigs, and our native indigenous plants. It also promotes healthier eating because the young ones now prefer foreign fast food, in which if you introduce this indigenous dish and they eat it, it will remind them that their food is our indigenous food is valuable and our culture is beautiful. Bukod sa lasa ng mga pagkain ay mas malalim pa na kwento ang partaking na ito. Ito ay sumisimbolo sa malakas na ugnayan ng komunidad. Partaking of the indigenous food reminds us of the uniqueness or unity among us Igorots or Kanamatadiyay of the Italians niya. Nan mensukob ta ay mangan sina insugudan ay makan at usa ay panangigdo wino panang palagip is nang sasayangdan ay agyod nan mangan sina insugudan ay makan mangan sinan naiggas inibgas di bilig ay masika ay makan. Ang indigenous dishes partaking ay isa sa mga taunang aktibidad tuwing Ayuwang Dilambak at Tadjan.
Sa temang iday ang niya itadkan, agyon ay kaugalian, bakod niya dayaw di itadyan. Talaga namang ipinapakita ng Tadyan ang kanilang pagpapahalaga sa kultura at tradisyon. Mula dito sa Tadyan Mountain Province, Aleli Garlejo, agyon ay Tadyan. Tasa na ginagamit sa pag-inom ng kape, kinakain pa? Meron yan sa Baguio City. Kilalanin ang utak ng edible cup na ito sa report ni PIA DIMSU intern Rica Basco. Isang bagong bukas na cafe dito sa Baguio City ang patok ngayon, hindi lang dahil sa masarap nilang kape, kundi dahil na rin sa kanilang kakaiba at edible na mga tasa. Hindi lang ito basta nakakain, ito ay abot kaya at environment friendly pa. Ating silipin ang Cafe Kate, isang bagong bukas na cafe dito sa Baguio City na patok ngayon dahil sa kanilang mga edible cups at straws. Started to create a cozy space where people can enjoy quality drinks while supporting the sustainability. Hindi lamang sila normal na coffee shop. Sila ay nag-aalok ng mga inumin na may sustainable and edible cups na pwede mo ring makain. Sa kakaiba nilang produkto at pagiging kalmado ng kanilang lugar, pinupuntahan sila hindi lang ng mga turista, kundi maging ng mga lokal. Layunin ng Cafe Kate na mabawasan ang sako-sakong basura na naiipon at kinokolekta. Imagine mo yung napakadaming basura na nakikita mo na pinipick up ng garbage truck every night or every day. Na why not lessen? Kasi di ba kung puro edible, malilesen na yung mga basura na mapipick up ng mga garbage collectors. Hindi lang simpleng edible cups at straws ang makikita sa Cafe Kate. Makikita mo rin ang layunin nilang hindi lang basta maging aesthetic, kundi makatulong din sa mga tao, lalong-lalo na sa kalikasan. Ang kanilang mga edible at sustainable cups ay hindi lang basta nakakatulong sa kalikasan. Ipinapakita rin ito ang pagiging matalino at malikhain ng mga Pinoy pagdating sa kanilang mga negosyo. Bisitahin ng Cafe Kate sa Upper Ground Hotel 45 Extension, Leonard Wood, Baguio City. Ito si PIA DIMSU intern Rica Basco para sa PIA News Cordillera. Itinataguyod ng isang farm ang mga organikong gulay, herbs at prutas. Mga organiko nilang produkto, tampok sa Panagbanga Session Road in Bloom. May ulat si PIA BSU intern Saiza Lozano. Sa kabaan ng Session Road in Bloom, hindi lamang mga bulaklak ang bumibida. Umuusbong din dito ang mga organic fresh produce mula Cosmic Farm hanggang dito sa Session Road. Cosmic Farm kasi, isa din siyang accredited na TESDA school. So, yung in-offer namin is Organic Agriculture Production NC2. So, and then accredited din sa DOT as Agri-Tourism Farm Site. And then, certified organic din siya dito sa La Trinidad. Bukod sa sariwang gulay, makikita rin dito ang processed products tulad ng yogurt drinks, herbal teas, at crispy veggie snacks. Kasi maganda naman siya. Tapos nakita namin yung mga veggies and it seems to be organic. And we are into organic. Siyempre, pagka you're getting older, kailangan mo healthy food. So, yun lang. Tapos, we just bought some veggies for salad. Kasama rin sa mga nakadisplay ang mga produktong ginawa ng mga estudyante at trainees. Yung mga trainees kasi namin, syempre tinuturuan namin sila paano magtanim organically, yung paggagawa ng mga foliar fertilizer, yung basal fertilizer na organic. So from the training until na napunta na sila sa kanilang farm application and then until nag-process na din sila ng mga processed products nila. Sa ilalim ng training programs na ito, nakikibahagi rin ang TESDA sa pamamagitan ng pamimigay ng scholarship sa ilang mga trainees at estudyante. Ito kasing mga naging graduates din namin sa TESDA ng Organic Agriculture, nagkaroon din sila ng association which is yung tinatawag na ASORA, Association of Organic Agriculture NC2 holders. So, syempre as association, gumawa sila ng proposal and then sinubmit sa Department of Agriculture which is nabigyan sila ng livelihood project sa
nagkaroon na ng sheep dispersal at yung chicken dispersal. Patok naman sa mga mamimili ang yogurt drinks, herbal teas at amaranth chip, organic, fresh at student-made. Ganito ang mga produktong inihahandog ng Cosmic Farm bilang bahagi ng kanilang advokasya sa pagtuturo at pagpopromote ng organic production. PIA-BSU intern Zayda Lozano para sa PIA News Cordillera. Isa pa sa mga tampok sa Session Road in Bloom ay mga local crafts ng Made Here Artisan Studio. Silipin ang kanilang mga likha sa report ni PIA-UCU intern Janeline Salaguba. Isa sa mga tampok sa Session Road in Bloom 2026 dito sa Baguio City ay ang Wright Park Made Here Artisan Studio na nag-aalok ng mga produktong likha ng mga lokal na artists. Gawang Pinoy ang tampok sa Made Here Artisans Studio. Ipinapakita rito ang mga world-class na likha ng mga artisan, lalo na mula sa Baguio. Layunin nitong mabigyan ng tahanan ang mga lokal na artists para maipakita at maipagmalaki ang kanilang mga obra. Made Here Artisan Studio, okay, based on the name, ang mga items na fini-feature namin dito, unang-una gawa dito. Not necessarily Baguio City, but gawang Pilipinas, gawang Pinoy. Ang goal namin dito is to feature yung mga world-class artisans natin, particularly dito sa Baguio kasi ang dami natin mga artisans, na mga creative, na mga ang gaganda ng craftsmanship. Hindi lamang sari-saring produkto ang matatagpuan sa Made Here. Mula pagkain, alahas, RTW, leather goods at iba pang handcrafted item, bawat isa ay may kaakibat na kwento at halaga. Patunay sa talento at likhang kamay ng mga lokal na artist. Unti-unting lumalago ang komunidad ng mga lokal na artisan sa Baguio City. Ayon sa Made Here, sila ang unang naghanap at nag-imbita sa mga artist na sumali sa kanilang shop. Ngayon, dahil nakilala na ang kanilang konsepto, mismong mga artisan na ang lumalapit upang maging bahagi nito. Nung nagsimula kami, ako ang naghanap sa kanila. Inisa-isa ko na yung mga artisans na to, tinawagan ko, i-minute ko, inimbita ko, pinakita ko yung shop. Nung nalaman naman nila yung idea kung ano yung gustong gawin ng Made Here, excited sila sumali. So, but ngayon, now na medyo nakaka-establish na kami, nagkakaroon na kami ng momentum, yung mga artists natin, artisans dito sa Baguio, sila na lumalapit sa amin. Ayon sa organizers, pagkakataon ang event na ito para maipakita ang mga likha ng mga artisan sa Baguio at makilala rin ang mga umuusbong na artist. Sa panagbanga, tampok sa Made Here Shop ang makukulay na t-shirts, accessories at mga pagkain mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Patok sa mga bisita ang kanilang unique at high quality na produkto dito sa Baguio City. Sa stall na ito, bawat produkto ay maingat na pinipili. Bagamat hindi sila ang mismong gumagawa, tinitiyak nilang ang personalidad at likha ng mga artist na dama pa rin sa bawat bote at produkto. Lahat ng mga produkto namin, kami lang yung nag-curate, ha? Hindi kami yung gumagawa. Pero we make sure na yung personality nila nasa bote pa rin, na made by or produced by them. Sana po suportahan nyo ang mga gawang lokal. Ang goal namin doon is to provide a good experience na bumili man kayo hindi, at the very least na i-display namin ang kultura ng Cordillera. Patunay ang stall na ito na buhay ang lokal na sining at kabuhayan sa gitna ng selebrasyon. Support local. Ito si PIA-UCU intern Janeline Salagubang para sa PIA News Cordillera. Ang hilig at talento ay hindi kumukupas sa pagdaan ng panahon. Pinatunayan yan ng isang artist na hanggang sa kanyang pagtanda, pinagyayaman niya ang kanyang kakayahan sa sining. Kilalanin siya sa report ni PIA SLU intern Andrea Visperas. Isang artist mula rito sa Baguio City ang patuloy nagbibigay buhay sa kanyang mga obra. Lumipas man ang panahon, hindi kumupas ang kanyang hilig sa sining. Kilalanin si Mang Roland Bayan na sining ang kanyang sandata. 10 taong gulang si Mang Roland nang mag-umpisa siya sa pagpinta
At hanggang ngayon na 72 taong gulang na siya, ay patuloy pa rin siya sa paggawa ng obra. Ayon sa kanya, Impressionism ang kanyang art style. Mas gusto niya na wala siyang reference at ito'y naiiba kumpara sa ibang art style. Dahil para sa kanya, nasa skills at technique kung paano niya maipapahayag ang kanyang mga gawa. Wala tayong mga dagat dito, ano? Ang dami nagpipinta ng dagat. Bulaklak, universal na yan. Kultura, yung kultura ko. Kasi dito sa Baguio, maraming kultura. Ang alam mo, halimbawa ikaw, taga-lowlands ka, alam mo isa lang ang igurot. Marami. Akala nilang igurot lang, nakabahag. Marami. Yun. Kaya kung taga-buntok ka, sasabihin ko, pinta mo yung tribo mo. Kaya ako Benguet. Pinipinta ko Benguet. Kasi yung mga bata hindi nila alam ngayon. Saan sila nang galing? Anya, mahigit 5 organisasyon na ang kanyang nasalihan at kasalukuyan siyang presidente ng Pasakalye. Sa katunayan, isa sa mga anak ni Mang Roland ay hilig din ang pagpinta. Naimpluwensyahan din niya ang kanyang mga apo na ngayon ay may iba't iba ring paraan kung paano maipahayag ang kanilang mga pinta. Para kay Mang Roland, there's an artist in every one of us. Hindi namamana ang sining. Dahil bawat isa ay mayroong iba't ibang estratehiya kung paano maipakita ang pagiging malikhain. Pinaka-importante, gagawin nyo lang yung kaya nyong gawin. Huwag nyong i-compare sa kaklase nyo, katabi nyo. Kasi iba-iba tayo ng style. Gawin mo yung original mo. Di baling pangit, basta original. Maganda nga, kopya naman. Tunay nga ang pagmamahal sa sining ay hindi kailanman magwawakas, sapagkat ang tunay na sining ay isinasabuhay araw-araw. Sa bawat Pilipinong patuloy na lumilikha at sumusuporta, nananatiling buhay ang diwa ng pagkamalikhain at pagkakaisa. PIA SLU intern Andrea Vesperas para sa PIA News Cordillera. Hanap mo ba ay place for relaxation and excitement? Yung marami kang pwedeng gawing tunay na nakaka-relax? Isang pasyalan sa La Trinidad Benguet ang swak para sa iyo. Silipin ang Avong ng Romy sa report ni PIA DIMSU intern Allen Balancio. Sa panahon kung kailan marami ang naghahanap ng kakaibang paraan upang makapaglibang at makapagbanding, narito ang Avong ng Romy, isang adventure destination na nag-aalok ng iba't ibang sports at outdoor activities. Matatagpuan ang Avong ng Romy sa Wangal, La Trinidad, Benguet. Ito ay unti-unting nakikita bilang isang lugar kung saan maaaring maranasan ng mga bisita ang kakaibang kombinasyon ng adventure, sports at outdoor fun. Dito, maaaring subukan ng mga bisita ang iba't ibang target sports tulad ng archery, airsoft shooting, gel blasters at iba pang aktibidad. Ayon sa may-ari na si Rafael Dean Hidalgo, layunin ng lugar na magbigay hindi lamang ng libangan kundi pati na rin isang espasyo kung saan maaaring magsama-sama ang mga tao at makalikha ng mga bagong karanasan. A lot of people actually play PUBG or COD, or if not is Art of Warfare. Basta marami mga games online or computer games. And they actually want to try to see if that translates into real life. By the time that you leave here, after one game, how to say this, nagtatawanan kayo ng mga barkada. Nagtatawanan kayo, nagkukwentuhan kayo, niratrat kita, binaril kita. Yung mga ganon. Dahil sa kakaibang konsepto nito, dinarayo na rin ang Avong ng Romy ng mga bisitang nais makaranas ng ibang klaseng adventure na malayo sa karaniwang pasyalan. A lot of the LGU, when they try to feature our place, they often say na maganda. It's because maganda yung place, which is what we try to move away from, because as we were emphasizing with other people, we are an activity-based location. We don't have those beautiful flowers. We don't have those beautiful views. What we do offer, however, is an experience. When experience in terms of getting to try knife throwing, archery, gel blaster, airsoft, those are what we offer. And that is what we want also the LGU and the Department of Tourism to recognize us for.
not to emphasize flowers for us, but more on the experience that we do offer. Para sa ilan, isa itong pagkakataon upang matutunan ang mga bagong kasanayan at para naman sa iba, isa itong lugar upang makapagpahinga at makapag-enjoy kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi lang simpleng pasyalan ang Avong Nen Romy, kundi isa itong lugar kung saan pwedeng subukan ang iba't ibang klaseng aktibidad. Mula sa mga target sports na sumusubok sa tiyaga at konsentrasyon hanggang sa mga grupong laro na nagpapalakas ng samahan at teamwork. Nagiging sentro ito ng kasiyahan at kalibangan, karanasan para sa mga bumibisita. Mula rito sa Wangala, Trinidad, PIA DIMSU Intern Allen Balancio para sa PIA News Cordillera. Umani ng papuri online ng isang guro sa Benguet State University matapos makuhanan ng video habang inaalagaan ang anak ng kanyang estudyante upang makapokus ito sa pagsusulat. May report si PIA BSU intern Melissa Narciso. Sa likod ng bawat estudyanteng nagsusumikap ay may mga taong tahimik na nagbibigay suporta. Para silang mag-aaral na sabay kinagampanan ang pagiging magulang at estudyante, nagiging malaking tulong ang malasakit at pag-unawa ni Sir Apilis upang maipagpatuloy nila ang kanilang pangarap. Umani ng papuri sa social media ang isang guro mula sa Benguet State University matapos makuhanan ng video habang karga ang anak ng kanyang estudyante sa loob ng silid-aralan. Kinuhanan ng video ng college student na si Lacsin Liv Falingao ang kanyang instructor na si Leonard Apilis habang inaaliw nito ang kanyang 14 na buwang gulang na anak noong Enero 23, 2026 habang isinasagawa ang kanilang quiz sa asignaturang grade books. Ayon kay Falingao, may mga pagkakataong kinakailangan niyang dalhin ang kanyang anak sa klase kapag walang kamag-anak na maaaring mag-alaga rito. Most of the time, kung walang bibisita po na family members o yung partner ko po is talagang hawak-hawak po siya. Aminadong nagulat din si Falingao sa ginawa ng kanyang guro. Actually, na-shock din ako kasi di mo naman expect na ganun yung treatment, di ba? Tapos, na-tsabahan lang ako to video. Hindi madali ang pagsabay na pagganap bilang estudyante at ina. Kaya naman nang aliwin at karbihin ni Apilis ang bata habang nagpapatuloy ang pagsusulit, naging malaking tulong ito upang makapag-focus si Falingao sa kanyang pagsusulit. Ayon kay Falingao, nahihirapan siyang ipagsabay ang pag-aaral at responsibilidad bilang ina. Ngunit, kinakaya para sa kanilang hinaharap. Honestly, ang hirap. Like, lalo na ngayon kasi exam week ngayon. Parang nasa stress ka actually. Pero like, you're trying to keep it together para lang sa future. Ibinahagi naman ng guro na bahagi lamang ito ng pagiging makatao at pag-unawa sa sitwasyon ng kanyang estudyante. Because the baby is no longer attentive, you cannot expect a baby staying keeping attention for an hour. After 5 minutes, the baby was very, noisy and wanted to crawl. Yeah, and so when I hold on the baby keep quiet. But we can still manage to continue the lesson. Dagdag pa ni Apilis, nais lamang niyang magbigay ng moral na suporta sa estudyanteng nagsusumikap ipagpatuloy ang pag-aaral habang ginagampanan ang responsibilidad bilang isang ina. I gave her a kind of moral support to continue facing the challenges. And it would not be a regular student for doing her study. She really have to double work, give much effort, attending to the baby at the same time, keeping her grades good. So it would be very, very challenging on her part. Hindi na rin umano bago sa kanyang mga estudyante ang ganitong uri ng malasakit dahil kilala si Apilis sa pagbabahagi ng mga kwento at aral sa buhay sa loob ng klase. Those who were touched with the event were sharing also their, best practices, how they were able to answer their challenges when they were also in that situation. No? So their sharing of experience might enlighten, inspire
those who are really facing difficulties in this time. And they made it. Those who were successful enough after all those difficult moments. No? So, the one who share their experiences give light also. No? So, not their bad experience, but how they were able to overcome the challenge. No? So that would be inspiring others. It's a wisdom. Para kay Falingaw, ang simpleng aksyon ng kanyang guro ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng formal na relasyon sa akademya, nananatiling mahalaga ang pag-unawa at malasakit sa paghubog ng bawat mag-aaral. Sa pamamagitan ng simpleng pagtulong at pag-unawa na ipapakita ng edukasyon ay hindi lamang tungkol sa akademikong tagumpay, kundi sa paghubog ng malasakit at pagkatao. Isang paalala na may mga tao naging bahagi ng kanilang pagbangon at pag-abot ng pangarap. Ito si PIA-BSU Intern Melissa Narciso para sa PIA News Cordillera. Talaga namang masasabi natin ng ating mga guro ay ang pangalawang magulang natin sa eskwelahan. And kudos kay Sir Apilis, tunay na modelo at inspirasyon, hindi lang ng mga kabataan, kundi mga magulang at guro na rin. So yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, PIA Cordillera Administrative Region, at sa X app sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din po sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Ivasco Gasingan. At ako naman po si Clint Isban Tutanes, Naimbag Amalam.